When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. When we don't feel the same, we've come a long way. Don't ever let it change. No matter where we go. When we Hello guys, kumusta? Kumusta kayong lahat? Mga ka-OFW, mga kakilala, mga kaibigan sa iba't ibang sulok ng mundo, kumusta kayong lahat? Heto na naman po tayo sa ating panibagong video. Itong video na ito ay karugtong lang ito sa depression. Ito yung pinaka-last kung paano natin labanan para hindi maiuwi sa kamatayan ang isang depression. Nga pala, ako si Ellen Style Vlog. Welcome to my channel and please don't forget to subscribe my channel para maabangan niyo po ang mga susunod kong video. Sige, umpisahan na po natin. Sana itapusin ninyo ang pagpapanood. Let's watch this. Guys, paano malalaman at malunasan ang depression upang hindi mauwi sa pagkakamatay? Sa panayam sa News to Go ni Cara David kay Miss Jean Goldberg, presidente ng Natasha Goldberg Foundation, isang grupo na tumutulong sa mga taong nakaranas ng depresyon o matinding kalungkutan. Tinalakay kung ano ang mga sintomas ng depresyon at kung papaano ito malalabanan para hindi mauuwi sa pagkakamatay. Ang sitwasyon, gaya na nangyari sa Hollywood actor na si Robin Williams. May mga other stories tayo na na-interview ni Cara David. Tinanong ni Cara David, GMA News, Cara David connects with Pinoys in Japan a year after Deadly Quick. Eyewitness documentation by Cara David receives award from Save the Children. Bakit niyo po itinayo itong foundation? I understand yung anak niyo po, si Natasha, also passed away dahil sa suicide. Sagot naman ni Jean, after she committed suicide about 12 years ago, napansin ko na walang organization o association na nakakatulong na magbigaya ng informasyon sa tao tungkol sa sakit na ito. Maraming belief sa Pilipino na this is not the right information. Akala nila baliw ang depression or malungkot, acting, self-centered, makasarili lang siya. Yan ang symptoms pag may depression. Mood swings, di naintindihan ng pamilya. Nung napansin ko yan, 7 years ago, nagtayo kami ng foundation. Ang tanong ni Cara, sa kaso po ng anak niyo, wala po kayong inkling that she's depressed? Sagot ni Jean, when there's no more hope is left in me. Sagot ni Jean, no inkling. As far as I know, parang sadness, break up with boyfriend. Pero may sintomas na at the time. Di ko alam. To understand the symptom, makilala ninyo ang sintomas. Yan ang pinaka-importante. Sabi ni Cara,
Sinabi niyo po na may mga sintomas na hindi niyo po nakita sa anak ninyo dati. Sagot ni Jean. Ang isa, hindi sila makatulog, insomnia, natutulog siya alas 3, alas 4 ng umaga. Nagigising siya ng alas 11 ng umaga. Yung mga kulang sa tulog, kahit na yung night shift ng trabaho, after 3 to 4 months, talagang aabutin sila ng depression. Sagot ni Kara, ang tanong ni Kara, hindi makatulog? Ano pa? Ang sagot ni Jean, number 2, ayaw kumain. Kinakain ay gulay lang talaga. Walang gana. Saka pero mayroon din siyang bago na ngayon. In review sa past life niya na palaging sinasabi niya, Mami, hindi ako maganda. Baka pag pumayat ako, gaganda ako. Feeling ko noon, una, anorexia. Kasi ang favorite singer niya, si Karen Carpenter. Anorexia yun, doon ako nag-umpisa na sa tingin ko, kailangan dalhin ko ito sa doktor. Ang tanong ni Kara, base po sa inyong pag-aaral, ano po yung iba't ibang symptoms ng depression na nakikita ninyo? Sagot ni Jean, no inkling. As far as I know, parang sadness, break up with boyfriend. Pero may sintomas na at the time. Di ko alam. To understand the symptom, makilala ninyo ang sintomas. Yan ang pinaka-importante. Sabi ni Kara, sinabi niyo po na may mga sintomas na hindi niyo po nakita sa anak ninyo dati. Sagot ni Jean, ang isa, hindi sila makatulog, insomnia, natutulog siya alas 3, alas 4 ng umaga. Nagigising siya ng alas 11 ng umaga. Yung mga kulang sa tulog, kahit na yung night shift ng trabaho, after 3 to 4 months, talagang aabutin sila ng depression. Sagot ni Kara, ang tanong ni Kara, hindi makatulog? Ano pa? Ang sagot ni Jean, number 2, ayaw kumain. Kinakain ay gulay lang talaga. Walang gana. Saka pero mayroon din siyang bago na ngayon. In review sa past life niya na palaging sinasabi niya, Mami, hindi ako maganda. Baka pag pumayat ako, gaganda ako. Feeling ko noon, una, anorexia. Kasi ang favorite singer niya, si Karen Carpenter. Anorexia yun, doon ako nag-umpisa na sa tingin ko, kailangan dalhin ko ito sa doktor. Ang tanong ni Kara, base po sa inyong pag-aaral, ano po yung iba't ibang symptoms ng depression na nakikita ninyo? When there's no more hope is left in me. Sagot ni Jean, no inkling. As far as I know, parang sadness, break up with boyfriend. Pero may sintomas na at the time. Di ko alam. To understand the symptom, makilala ninyo ang sintomas. Yan ang pinaka-importante. Sabi ni Kara, sinabi niyo po
na may mga sintomas na hindi nyo po nakita sa anak ninyo dati? Sagot ni Jean. Ang isa, hindi sila makatulog, insomnia, natutulog siya alas 3, alas 4 ng umaga. Nagigising siya ng alas 11 ng umaga. Yung mga kulang sa tulog, kahit na yung night shift ng trabaho, after 3 to 4 months, talagang aabutin sila ng depression. Sagot ni Kara, ang tanong ni Kara, hindi makatulog? Ano pa? Ang sagot ni Jean, number 2, ayaw kumain. Kinakain ay gulay lang talaga. Walang gana. Saka pero mayroon din siyang bago na ngayon. In review sa past life niya na palaging sinasabi niya, Mami, hindi ako maganda. Baka pag pumayat ako, gaganda ako. Feeling ko noon, una, anorexia. Kasi ang favorite singer niya, si Karen Carpenter. Anorexia yun, doon ako nag-umpisa na sa tingin ko, kailangan dalhin ko ito sa doktor. Ang tanong ni Kara, base po sa inyong pag-aaral, ano po yung iba't ibang symptoms ng depression na nakikita ninyo? Ang sagot ni Jean, pwede rin gustong-gustong matulog, ayaw nang magising, mood swing, palaging mainitin ang ulo, nakikipag-away sa kapatid, kasama sa trabaho at kahit nasa bus. Pero ang karamihan ngayon, maraming bus na may depression at ang trato nila sa workers nila ay iba na. Nagwawala sila. Hindi na sila normal. Chemical imbalance ang tawag dyan. Ang tanong ni Kara, may kinumpile tayo na ilang symptoms ng depression, overeating. Ang sagot ni Jean, pwedeng grabe ang tulog 14 to 17 hours a day. Tapos, mayroon din na 2 o 3 oras lang sa isang araw ang tulog. Ang tanong ni Kara, so pwedeng nag-o-overeat? Pwede rin walang ganang kumain. Pag-iisip tungkol sa suicide, pagnanakit ng katawan, ulo at pagkakaroon ng cramps or digestive problem na hindi gumagaling kahit magpapagamot. So kahit yun nga ganon. Ang sagot ni Jean, anxiety. There are 4 causes that are very normal to us. One is postpartum, pagkatapos manganak. Normally, between 2 to 7 months or 1 year, pwedeng tamaan ng depression ang isang nanay after a childbirth. Ang tanong ni Kara, yung mga ipinakitang symptoms kanina, parang napaka-normal lang ng mga tao. Baka iisipin mo lang na baka magana lang sigurong kumain or wala lang gana. Pero, kapag nangyayari na ito sa isang prolonged period, there is something wrong. Ang sagot ni Jean, normally, within 3 months, pag tuloy-tuloy itong mga characteristics na lumalabas sa isang tao within 3 months, kailangan kunin na talaga at ipakita ang assessment sa isang doktor.
psychiatrist or psychologist. Ang tanong ni Kara, ito po yung ibang symptoms ng depression, palaging malungkot o nababahala, parang wala ng pag-asa, pagiging irritable o balisa, pakiramdam ng walang pakinabang, at kawalan ng interes sa activities. So, hindi lang walang gana sa pagkain, kundi parang wala ng ganang mabuhay. Ang sagot ni Jean, sabi ng anak ko, para daw yung mga punong kahoy hindi na berde. Kasi she loves nature. Ang ocean, di na raw blue, sabi niya. Sabi niya sa akin, Mami, parang black and white na lang. Sinabi niya sa akin after siyang binigyan ng gamot ng doktor. Ang tanong ni Kara, ang depression po ba can hits anybody or may certain age po ba ito? Kahit bata? Ang sagot ni Jean, anybody, any age. Ngayon, sa Pilipinas, ang pinaka-youngest na nagpakamatay is 10 years old. Anak ng isang OFW, depression. Ang tanong ni Kara, ano po ang maaaring gawin sa mga ganitong tao na depress? When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's no. Ang sagot ni Jen, ang kailangan na tulong, unang-unang kailangan malaman ng publiko ng edukasyon na ang depression hindi baliw. Ito ay isang sakit na pwedeng mapagaling. Yan ang unang kailangan nilang dapat paniwalaan at maiisip. Number 2, yung ating mga government agencies ay yung mga malalaking corporation magtulong na magbigay ng mga lifestyle preventive measures. Lifestyle, ang pagtatakbo, running every day. Exercise lamang, tamang pagkain. Exercise, the hormone, the endorphin, suyang happy feeling, being in love with life. Being in love with yourself, makukuha natin yan pag everyday active. Breaststroke, yung mabilis na. Paglalakad, pero hindi sa shopping mall. Ang tanong ni Kara, sinabi rin yan sa akin ng aking fitness coach na kapag you're always exercising, your overall mind mo matutulungan. Ang sagot ni Jean, tapos ang pagkain natin ngayon, karamihan dilata, instant noodles, grabe ang seasoning, synthetic drug that gives us body chemical imbalance. Dugo pa lang, imbalance na tayo. Ang tanong ni Kara, I'm sure, importante din na magkakaroon ng bond ang pamilya. Ang sagot ni Jean, very important. Ang tanong ni Kara, ano po ang pwedeng gawin ng mga kaanak or magulang kung napapansin nila na ang anak nila ay hindi na kumakain at malungkot? Ang sagot ni Jean, karamihan ng magulang ngayon nagtatrabaho talaga. Minsan, dahil sa traffic. Karamihan ng magulang ngayon nagtatrabaho talaga. Minsan dahil sa traffic, pag uwi nila 10 p.m. or 9 p.m. na. Kinabukasan, magmamadaling magtrabaho ulit kasi 2 oras na naman sa traffic.
So ang mga bata, nagmamadali rin pumasok sa school. Saturday and Sunday lang pwede magkasama. Kung wala pang pasok nung ang magulang, madami rin OFW ang parents abroad. Ang mga bata, lumalaki sila cellphone, ang dala-dala. Nagti-TV, lahat sa cellphone, at saka mga games. Wala nang communication. Kulang ang bonding sa pamilya. Wala na ring pagdadasal. Yung public schools ngayon, wala nang prayer. Wala nang physical education. So, pagdadasal yung paglulungkot ka, meron kang hope. Kasi pag dinasal mo yan, pwedeng mapakinggan ni Lord, ni Papa Jesus. Pwedeng maayos pa rin siya. So, wala nang body exercise. Ang tanong ni Cara, ano po ba ang pwedeng maging trigger ng depression? Ang sagot ni Jean, normally, combination na araw-araw may nangyayari na palaging frustrated ka sa trabaho mo. Tapos yung hours, kung sa gabi ka nagtatrabaho, yun ang pinaka-worst na kapag nakinig ka sa phone, minumura ka. Let's say, nasa call center ka, minumura ka. Talagang grabe yan. Kasi lahat ng naa-absorb. So, kailangan ng tao marunong mag-shield ng sarili niya na yung energy niya hindi mawala. Talagang grabe. Ang tanong ni Cara, we need to survive, we need to surround ourselves with happy people. Ang sagot ni Jean, happy people at saka happy habits and hopeful people. Tapos, happy habits. Yung pagsasayaw, makikinig ng magandang music, tapos marunong mag-quiet ng 15 minutes, mag-visualize, those are like yoga practices. Saan po maaring tumawag ang mga tao na nakaranas ng depression or kaanak nila na napapansing depressed ang kanilang kaanak? Ang sagot ni Jean, meron kaming hope line. Pwede silang tumawag, pero next year, mag-i-encourage kami ng kumpanya na magbukas ng hope line sa konektado sa amin para makakuha kami ng statistics at survey sa nangyayari sa kanilang company. Ang tanong ni Cara, aside sa Hopeline, pwede silang kumonsulta sa psychiatrist. Ang sagot ni Jean, yung good news ko, yung CBCP gagawing focus ang depression and mental health sa kanilang cultural and wellness events. This is the first time hinihingi ko rin sa mga pare at kay Cardinal Tagle na magbigay ng pastoral later na ang nagpapakamatay pwede na magkaroon ng Catholic burial. Yung din kasi ang kinakatakutan ng mga parent. Ang tanong ni Cara, isa ring magandang ipunto rito yung mga taong depressed na hindi lumalapit sa psychiatrist dahil sa stigma na kapag kumonsulta ka dito, automatic baliw ka na. Ang sagot ni Jean, kailangan talagang matanggal yan kasi iba-iba ang kultura natin sa Chinese, Japanese, and Korean. Parang talagang sign of weakness. Pag may depression ka, di nila maintindihan. Kaya mataas rin ang suicide rate sa China, Japan, and Korea.
When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Ang sabi ni Jean, at saka mali rin ang ating denial kasi kahit sa Department of Health, nakausap ko si Secretary Dr. Ona. Dr. Ona, tulungan mo naman kami sa mental health, sagot niya. We are very happy, Riz. Walang nalulungkot sa Pilipinas. Medyo ako. Sabi ko, Secretary Ona, ang daming nagpapakamatay po. Hindi lahat happy. Hindi naman po na hindi tayo happy. Kasi even like Robin Williams, he made people happy. He looks happy. It's not about being happy. Pag tinamaan kayo ng depression, para kayong tinamaan ng flu, dengue, cancer. Ang tanong ni Cara, ang maganda rito ay maagapan, ang sagot ni Jean. Ngayon may isang doktor pwedeng i-google Dr. Daniel Amin. Ang kanyang brain scan nakikita na iba ang itsura ng brain natin. Pag alcoholic, iba ang kulay ng brain. Pag schizophrenia, bulimic. Kapag bipolar, anorexia, iba ang kulay at formation ng brain. Dapat ang parents, they should not feel guilty. Kasi my parents, na nagigilty sila, walang nangyayari sa anak ko, okay lang siya. In denial kasi, ayaw nila ma-feel na baka kulang ang panahon nila sa pagpapalaki ng anak nila. Like a lawyer student ng big university, nagpapakamatay, hindi nila matake yung tatay, successful na abogado, nagpakamatay yung anak niya. It's not them, but dapat matanggal ang guilt. Embrace your child. Say, alam ko may sakit lang ito. Maayos natin yan. Magpapa-assist tayo sa isang doktor. Magpapagamot tayo. Ang tanong ni Cara, depression is a real na talagang pwede tayong maapektuhan. Pero, maraming tao ang handang tumulong, ang sagot ni Jean. Pero, talagang happy people tayo. At yung pamilya natin, yun ang makakatulong sa atin. At yung impormasyon galing sa government, agencies, at association gaya namin, hopefully, makakatulong kami. Hanggang dito lang nagtatapos ang ating depression, guys. Sana naintindihan ninyo at sana napupulutan nyo ng aral, guys. Kung ano ba talaga ang depression at kung ano ang pwedeng ipanlaban nang hindi may uwi sa kamatayan. Hanggang sa susunod nating video, guys. Maraming salamat po. Abangan nyo po ang susunod kong video. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. Thanks a lot. Have a good day. When there's no more hope is left in me,